sa kanyang panahon. Kadalasan sa paghihiwalay ng mga magulang, ang mga anak ang naapektuhan. Paano nga ba ito dapat harapin ng isang anak? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Lady sa ating dulang sa kanyang panahon. Nursing ang gusto kong kunin sa college. Sina Sheena, yun din ang kukunin Hindi ko yata kaya yung gasto sa kursong yun. Alam mo naman ako lang itong nagtatrabaho para sa ating dalawa. Dahil nga matagal na kaming hiwalay ng papa mo. Isa pa, Lady, ang pagkuha ng isang kurso ay hindi barkadahan. Hindi ko mo't dahil yun ang kukunin ng mga kaibigan mo. Yun na rin ang kukunin mo. Kahit hindi kaya ng mga magulang natin. Gusto ko rin naman maging nurse, Kuya Jerome. Anak, ganito lang. Kung gusto mo, kumuha ka muna ng komersyo. Ngayon, pag may trabaho ka na, edi saka ka kumuha ng nursing. Yun, tama si Mama. Kung talagang gusto mong may matapos na kurso, matuto kang sumunod. How sad naman. Hindi ko pala makakasama ng barkada sa university na papasukan namin. Ganun na nga, Sheena. Kailangan kong kumuha ng commerce. Kasi pag natapos ko yung course na yun, makakapagtrabaho kagad ako. O paano naman nakatiyak si Aling Nilda na makakapag-work ka kaagad pagka-graduate mo ng course na yun? Ang Kuya Jerome ko mismo ang magpapasok sa akin ng trabaho. So, magtitiis ka na lang? Oo. Dahil gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang bait mo talaga. Very understanding pa. Kasi kung ako, hindi na lang ako mag-aaral. Ha? Hindi ko kayang magtiis sa isang course na ayoko. Napasyal ka, Roman. Oo, Nilda. Kukumustahin ko lang ang bunso natin. Nung isang buwan kasi, nanghihingi siya ng pera sa akin, pero hindi ko siya nabigyan. May sakit kasi anak namin ni Helen. Lagi ka namang hindi nakapagbibigay kay Lady Pasensya na. Kapos nga Nasaan ba siya? Pumasok sa call center. Oo. Nagtatrabaho na siya. Uy, paano ng pag-aaral niya? Tuwing Sabado at Linggo lang ang trabaho niya doon. Part-time job. Para may panggastos siya sa araw-araw sa school. Buti naman pumayag ang kumpanyang yun na twice a week lang siya papasok. Tulong daw yun ng kumpanya sa mga gaya niyang estudyante. Tama yan. Magtrabaho siya. Dahil sa akin, mahirap talaga na sa akin siya umasa. Lady, anak, bakit nakasimangot ka? Nakausap ko po si Papa sa cellphone. Tinawagan ka? Opo. Bakit daw? Bibigyan ka ba niya ng baon? Hindi po. Nagtanong lang po sa trabaho ko. Tapos, sabi ba naman niya, Ma? Pag nakatapos daw ako, pag-aralin ko daw yung anak nila nung babae niya. Sinabi niya yun? Oo, Kuya. Nakakainis yun. Nakakasama na loob. Hindi naman niya ako napag-aral. Binibigyan niya pa ako ng obligasyon sa bunga ng kasalanan niya. Hindi naman talaga tama yun, Ma. Mga anak, sana kahit gano'n ang papa niyo, huwag kayong magtanim ng galit sa kanya.
Dahil kahit nagkulang siya sa atin, siya pa rin ang ama niyo. Mama naman. Kinalulugdan ng Diyos ang nagpapatawad. Oh, ganito na lang ang gawin mo, lady, ha? Pag nakagraduate ka at meron ka naman pwedeng itulong sa kanila, o di tumulong ka. Tandaan mo, anak, mas mapalad ang tumutulong kaysa sa tinutulungan. Ibang klase talaga kayo, ma. Niloko na nga kayo ni Papa. Nasasabi niyo pa rin yan? Ewan ko nga ba? Dahil pinagaling na ng Diyos, ang sugat ang puso ko, mga anak. Halika, lady. Dito tayo mag-usap sa room ko. Oh, narito na tayo sa loob. Ano ba talagang mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin, Sheena? Alam mo, baka hindi ko na matapos yung course ko. Bakit? Pregnant ako. 2 buwan na. Ano? My God, Sheena! Bakit naman nagpadala ka sa yaya ng boyfriend mo? Nagsisisi nga ako eh. Minsan lang na nangyari pero nabuo agad. Alam na ba yan ng mami mo? Sasabihin ko pa lang. Kinakabahan na nga ako. Siguradong magagalit siya sa akin. Pati si Daddy magagalit. Dahil hindi ko na matatapos ang nursing. Pero kailangan malaman ng parents mo yan, Sheena. Dahil ngayon mo sila higit na kailangan. Kaya lakasan mong loob mo. Yes, congratulations. At last, graduate ka na rin. Oo nga, Harold. Natapos din ang hirap ko sa course na ito. Lady! Hoy! Ay! Buti mo abot ako rito. Congratulations! Thank you, Sheena. Iniwan mo baby mo? Oo, iniwan ko kay Mami para makapunta ako dito. Hello, Harold. Narito ka rin pala. Siyempre naman. Graduation ng kaibigan natin eh. Kaibigan natin o kaibigan mo? Ikaw talaga, Shino. Ngayon naman, alam ko namang matagal nyo nang gusto ang isa't isa. Hindi nyo lang masabi. Pero pwede na ngayon, Harold. Kayo dalawa, dahil engineer ka na ngayon, at ito namang si Lady, graduate na ng accounting. Kayo pala pa. Tuloy kayo. Salamat, Jerome. Nasaan ang mama mo? Nasa kusina po. Nagluluto ng mga pagkain. Na-promote po si Lady sa company na pinapasukan niya. Team leader na siya ngayon. Kaya may blowout siya. Boy, tama-tama pala ang dating ko. Jerome, Ma? sino ang bisita natin? Roman, ikaw pala. May kainan pala rito. Oo, na-promote sa trabaho ang anak natin. Sinabi ko na po kay Papa yan, Ma. At mayroon pang isang dahilan ng selebrasyon na ito. Sasabihin ko na, Ano po yun? magpapakasal na sila ni Harold. Ho? Kung ganun pala, wala na siyang planong kumuha ng board exam. Ay wala na, Roman. Masaya na siya sa kanyang trabaho. Lalo na ngayon, tumaas pa yung sweldo niya. Kaya masaya na rin ako para sa kanya. Malapit ko nang matapos itong report ko. Buti pala,
naisip kong gawin ito dito sa bahay. Bukas, pagpunta ko sa office, wala na akong problema. Ay, si Kuya Jerome, tumatawag sa cellphone ko. Bakit kaya? Ang alam ko wala siyang pasok ngayon Kaya nandun lang siya sa bahay nila ng asawa niya. Bakit siya tumatawag? Sagutin ko na nga. Hello? Kuya? Oh, napatawag ka? Ano? Isinugod mo sa ospital si Papa? Bakit ano nangyari? Ay, Diyos ko! Sige, pupunta kami kaagad dyan. Lady? Mama! Bibiling ko sa palengke, ha? Ma! Oh, bakit? Bakit ka umiiyak? Tumawag si Kuya Jerome. Inataka raw po sa puso si Papa at isinugod niya sa ospital. Kuya, kumusta na si Papa? Wala na siya, lady. Patay na si Papa. Si Papa? Hindi ko na siya inabot. 13,000 daw ang bill ni Papa sa loob ng 30 minutes na pananatili niya rito. Pero sabi sa billing section, kung gusto raw nating wala tayong bayaran, pumirma na lang tayo na COVID-19 ang ikinamatay ni Papa. Pero negative siya nang sinumab siya. Sabi naman sila. Wala namang COVID si Papa. Hindi, Kuya, hindi natin gagawin yon. Dahil paano na natin nilokong pamahalaan pag ginawa natin yun? Tama ka. Naisip ko rin yun. Mabayaran natin ang bill. Gagawa ako ng cheque. O sige, ang aasikasuhin ko na lang ay ang pagbuburulan kay Papa. Hindi na rin problema yun, Kuya. Ha? May memorial plan ako. Ita-transfer ko sa pangalan ni Papa. Gumawa ako ng juice para sa ating dalawa, lady. Eto, Thank you, Harold. nailibing na si Papa. Pagod ka ba? Medyo. Pero okay lang. Makakatulog na naman tayo na maayos ngayon At bukas, papasok na ako sa office. Kaya mo na ba, Mrs.? Opo, mister. May trabaho po akong dapat harapin. Nakapaglingkod na ako kay Papa. Ngayon naman, kayo ng ating mga anak ang aasikasuhin ko. Bilib talaga ako sa asawa ko. Ulirang anak na, ulirang ina, at asawa pa. Sa kanyang panahon, may mga kabataang napapahamak hindi lang dahil sa pagiging ulilang lubos, kundi dahil din sa kapusukan. Ito ang naging karanasan ni Jerry sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Maliit na naman ang binigay mong pera sa akin, Eljan. Paano tayo makakaipon nito para sa panganak ko? Ilang buwan na lang isisilang ko na magiging baby natin. Wala pa rin tayong ipon. Nagsisikap naman ako Binibigay ko sa iyo lahat ng kita ko sa pagbabantay ng sugalan ng mga akong. Ikaso nga sa ating dalawa palang kulang na yung kita mo. Paano pa pagdating ng anak natin? Huwag ka mag-alala. May gagastusin tayo. Mangungutang ako. Pag binayaran mo yung uutangin mo, wala ulit tayong panggastos. Ano ba gusto mong gawin ko? Tuparin mo yung pangako mo sa akin. Humanap ka na ibang trabaho, yung mas kikita ka na maayos. Nakakabanas ka naman Isa nga wala nga akong makita. Hindi naman kasi ako tapos kahit high school. Hindi rin ako maaaring magpasada ng tricycle dahil wala akong lisensya. Hindi rin ako marunong magmaneho. Paano na lang pala ang buhay natin? Ikaw, kapag hindi ka tumahimik, susuntukin kita!
Salamat sa pagdalaw mo, Sally. Nabalitaan ko sa kapitbahay nyo na nanganak ka na last week. Ikaw talaga, hindi mo mala ako tinawagan. Pasensya na. Hanggang ngayon kasi wala akong load eh. Kaya kahit text, wala, hindi ko magawa. Ganun ba? Nakita ko si Eljon kanina. Naroon sa tindahan ni Aling Simang. Nagiinuman sila kasama ang barkada niyang si Makmak. Kaya nga nainis ko lalo sa kanya eh. Kulang na nga yung perang binibigay niya sa akin. Nakukuha pa niya magbisyo. Minsan tuloy, parang gusto kong pagsisihan na pumayag ako magsama kami. Uy, huwag kang magagalit ha. Pero talagang hindi ka dapat sumama sa kanya. Kasi ang bata niyo pa. Ikaw 17, siya 18 lang. Tapos wala pa siyang maayos na trabaho. Sana kasi sinunod mo na lang ang tiyamitring mo. Sana hindi ka naging pabigla-bigla. Jelly, ang pagkain natin. Kasing ka na naman. Sasabihin mo na naman, nilibre ka ni Makmak. Dahil nanalo siya sa sugalan, doon kina Mang Akong. Yun naman talaga ang totoo eh. Kahit magtanong ka pa kina mga akong. Kahit libre yan, Eljon. Hindi pa rin tama yung ginagawa mo. Ano? Dahil nagiging bisyo mo na yan eh. Alam mo, darating ang panahon, hahanapin mo na yung alak na yan. Hanggang sa wala ka na ibibigay na pera sa akin para lang makainom ka ng alak. Tumigil ka na ha? Nagagalit ka dahil totoo yung sinasabi ko? O baka nga adi ka na nga dyan sa alak na yun eh! Ikaw tumigil ka na! No. Ha? Ha? Ganyan ka pag napagsasabihan ka, nananakit ka! Ayaw mo talaga tumigil ha? 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 Ano? Ha? Hindi na lang ako sumama sa'yo. Ganito lang pala magiging buhay ko! Oh, Doming. Ito pang sopas. Salamat, Mitring. Ay, may nabalitaan nga pala ako tungkol kay Jelly. Ano yun? Naghihirap daw ng usong pamangkin mo. Marami ng utang sa mga tindahan sa lugar nila. Oh, naasahan ko na yun. Eh dahil bukod sa bata pa, walang maayos na trabaho yung sinamahan. Hindi lang yun. Para daw makakaya ng mag-ina, tumatanggap ng labada ang pamangkin mo. At nananakit pa raw ang Eljon na yun. Walang yang yun. Hindi na nga mabuhay ng maayos ang pamilya niya, nananakit pa. Kausapin mo yung pamangkin mo. Naiwan na niya ang lalaking yun. Nang hindi na dumami pa ang anak niya sa Eljon na yun ba? Ay, paano ko kakausapin? Na hindi nga marunong humingi ng tawad ng batang yon. Pinag-aaral natin, sa halip na mag-aral, ayaw nakipagnobya. Kaya nabuntis ng maaga. At ayun, nakipagtanan. O paano? Hahayaan mo na lang si Jelly sa ganong kalagayan? Jelly, Jamitring, ako na nagpunta dito. Kahit na nga mula nung sumama ka magtanan sa Eljon na yun hindi ka man lang makadalaw sa bahay. sorry po, Tia. Nahiya po ako sa inyo. Alam ko ang laki ng kasalanan ko. Nang mamatay sina Inay at Itay, kinupkup niyo na ako. Pero naging matigas ang ulo ko. Naging mapusok. Maagang nag-asawa. Hindi mo asawang lalaking yun. Hindi naman kayo kasal. Kaya pwede mo pa siyang iwan kahit na anong oras mo gustuhin. Tia. Jelly, hindi mo maitatago yung mga dinaranas mo sa kanya. Ayan may mga pasaka. Malamang sinaktan ka ng lalaking yun. Galit po siya sa akin. Nanghingian ko siya ng pambili ng gatas ng anak namin. Irresponsable. Nakuha pa niyang magalit at manakit, ha? Talaga naman tungkulin niya yon na pakainin yung anak niyo? Ay, nako.
Iwan mo ng lalaking yun. Bumalik ka na sa bahay. Pre, nagpunta pala sa inyo si Aling Metring. Makmak. Kahapon, nakita ko siya nang papasukin ni Jelly. Kaya hindi na muna ako umuwi habang nasa bahay siya. Masaya muna lang ako ng matandang yun. Ayos ka talaga, pare, ah. Nakaiwas ka pa. Siyempre, ako pa. Mabuti lang, hindi niya kinuha si Jelly at yung anak ninyo. Hindi ako papayag na iwan ako ni Jelly at ang anak namin. Bubugbugin ko siya ng gusto kapag ginawa niya yan. Ako mangiiwan sa babae. Hindi ako ang iiwanan ng babae. Jelly, bakit naka-empake ka? Saan kayo pupunta ng anak natin? Alis na kami dito. Iiwan ka na namin. Ano? Total, hindi ka naman nagbabago eh. Hindi kami mahalaga sa'yo. At saan ka pupunta? Ha? Sa tiyamitring mo? Hindi ka na tatanggapin, oy! Dahil ang tigas ng ulo mo at may anak ka na. Magiging pabigat ka lang sa kanila. Diyan ka nagkakamali, Eljan. Handa ang tiyahin ko na tanggapin kami ni Baby at tulungan ako makabangon. Yun! Kaya pala mayabang ka na, ha? Mayabang ka na! Ha? Ano? Sama mo talaga. Wala ka. Halos na lang ako. Sinaktan mo pa ako. Mayabang ka eh! Kala mo kaya mo na ako? Pero ito na ang huling pananakit mo sa akin. Sa susunod na suntukin mo pa ako, sisiguraduhin kong masasaksak naman kita. Jelly! Nakakamatay yan! Talagang papatayin kita! Kaya umalis ka sa dalahanan namin ng anak ko! Oh, Chamitri. Jelly! Iniwan na po namin si Eljan, Tia. Pero bago po ako nakaalis, nasaktan pa po niya ako. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yon. Ay, tama lang yan. Tama lang na iwan nyo na siya ng apo ko. Metring, sino ba dumating at... Jelly? Ako nga po, Tia Domeng. Patawad po. Naging mapusok ako. Matigas ang ulo. Kaya sinapit ko yung kapalarong ito. Patawad po sa inyo ni Tia. Ay, huwag ka na umiyak. Tapos na yun. Oo nga. Tama ang tiyo domeng mo. Basta ang mahalaga, gusto mo nang bumangon ngayon sa nagawa mong pagkakamali. Walang iya ka, Jelly. Kala mo hindi ako makagaganti siya. Naunahan mo lang ako sa kutsilyong hawak mo. Pero ngayon, patay ka na sa akin. Dahil hindi ka na bubuhayin nitong dala kong gasolina. Bubuhusan ko ng gasolina ang kwartong ito. At saka ako sisintihan. Ayan, binubuhusan ko na. Ayan, naibuhos ko ng gasolina. Ngayon naman, sisindihan ko na. Mamamatay ka na, Jelly! Salamat naman na tinawagan mo rin ako.
narito ka na pala uli kina Aling Mitring. Oo, Sally. 3 weeks na. Nagtitinda na nga ako ng ulam dyan sa harap nitong bahay eh. Para may kitain naman ako kahit paano. Pero sabi ni Tia, mag-aral daw ako ulit sa pasukan. Ba, okay yan. Ang bait talaga sa'yo ng tiyo mo, no? Ay, totoo yun. Ako lang talaga ang may kasalanan. Kaya ako, eto, dalagang ina ngayon. Kaya, alam mo, hindi ko na talaga sasayangin pang kabaitan nila sa akin. Talagang mag-aaral na ako mabuti. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa aking anak. Talagang dapat mong gawin yan. Dahil malabo ka na matulungan ni Eljan sa mga pangangailangan mo sa anak mo. Uy, alam mo ba nangyari sa kanya? Bakit? Hindi, ano ba nangyari? Sabi ng kaibigan ko na taga roon sa lugar nyo, hinuli daw siya ng mga pulis nung Makalawa. O bakit anong ginawa niya? Lasing na lasing, nagwala at sinunog ang bahay nyo. Ano? Ginawa niya yun? Oo. At sa galit ng mga tao na nadamay sa sunog, ayun, binugbog siya at ipinahuli sa mga pulis. Kaya ngayon, tsak na makukulong siya. Pinagdimla na talaga ng espiritu ng alak ang pag-iisip niya. Ay, salamat na lang sa Diyos. Nakahiwalay na ako sa kanya. At ngayon, ay handa ng magbagong buhay. Sa kanyang panahon, ang buhay ng tao ay may espesyal na kabuduhan. Kung kaya't hindi ito dapat isakripisyo kapalit lamang ng pananaig ng sariling kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Berna sa ating dulang. Sa kanyang panahon. Pinipilit niyo ako kumain? Pagkatapos, itong nilugaw na kanin lang palang iyahain niyo? Kahit na gutom ako, hindi ko kakainin ang lintik na pagkain nito na parang kaning baboy! Joel, anak! Manghilayang ka naman sa pagkain. Kahit paano mawawala din yung gutom mo. Ay, hayaan mo kapag nagkape. Pwede ba, Nay? Musmus pa ako. Dialogue nyo na yan. Kaya tigilan nyo na yung kasasabi na kapag nagkapera ako, dahil hanggang ngayon, 17 anyos na ako, nagkapera ba kayo? Hindi nga kasi akong makapaglako ng maayos nung kaping mainit sa Divisoria. Nito ang kasing huli, panay malalakas na pag-ulan. Halos walang tao sa palengke. Ano ba? Ito ang tandaan nyo, Nay, ha? Kahit isang drum na kape pa ang maibenta nyo sa Divisoria, hindi tayo makakakain ng maayos sa bariya-bariyang diskarte nyong yan. Ang masaklap, pati ko gugutumin nyo. Anak, Mabuti pa ako na lang ang didiskarte. Tiyak, makakain ko pa ang gusto ko. teka muna, saan ka pupunta? Saan pa? Eh di sa highway. Alam niyo naman kung ano nangyari pag nasa highway ako, di ba? Ay, naku, Joel, anak, wag. Kung ano man ang binabalak mo, parang awa mo na. Huwag mo na Hindi! Doon ko pa gustong gawin ito, inay. Kaya umalis kayo sa daraanan ko. Tumabi kayo! Rosita, hindi pa ba dumadaan si Berna? Kaping-kapi na kasi ako. Ginaw na ako sa kababalik-balik sa pagsasalansa ng mga gulay sa truck. Nako, hindi nga nakapaglako ngayon ng kape dahil binasag daw ni Joel ang termos niya na magwala na naman. Napakasalbahe ng batang yun sa kanyang ina. Simulat sa pool, nakita kong kawalan ng respeto niya kay Berna. Araw-araw walang ginawa kundi sumbatan ng ina sa dinaranas na kahirapan. Walang pinakamasakit sa isang magulang, kundi ang hindi igalang ng anak.
Ang hindi pa katanggap-tanggap, ang pisikal na pananakit sa kanya ni Joel sa mga oras na hindi niya maibigay ang gusto nito. Sige, lang. Nagpahinog lang naman ako para mang hold up. Pero ngayong alam kong kaya ko na. So sama kayo? Kung may target ka na gusto mo. Ngayon na natin trabahuin. Yung matandang babaeng kolektor sa palengke. Uy! Paldi yung matandang babaeng no. Oo. Sa alam ko kung saan ang daan niya bawi. Ganon. Ikaw ang magiging lookout, Sarah. Oo ba? At ikaw naman, Santi, ang ahablot sa bag ng matandang babae. Samantalang tinututukan ko ng matalas sa leeg. Okay, copy, tol. O tara. Unang sabak natin ito. Okay. Kaya ingatan ninyong mabulilyaso tayo. Anay! Nay, kain tayo! Marami akong dalang pagkain. Ito lechon yempo, lechon manok, meron pang Mickey Bihon. Tara, magpakabusog tayo! Joel, saan ka kumuha ng pinambili ng mga pagkain yan? Nang hold up nga kami ni Santi at Sara sa highway. Inabakan namin yung matandang babaeng kolektor sa palengke. Akalain mo, Nay, 100,000 pa lang laman ng bag niya. Kaya mahigit tigdi 30 mil kaming tatlo. Ibig mo sabihin, kayo pala ni na Santi at Sara ang pinaghahanap ng mga pulis sa highway? Parang pelikula lang. Huli nang dumating yung mga pulis. Hindi mo rin pala pinakinggan ang pakiusap ko. Na naman, nagpapatawa na naman kayo Kahit lumuha pa kayo ng bato sa harapan ko, hindi ko talaga kayo pakikinggan. Alam mo na ayokong maulit sa iyo ang kasaysayan ng iyong ama. Di dapat hindi kayo sa isang holdupper nagpabuntis para hindi na maulit ang lintik na kasaysayan kinatatakutan nyo. Dapat sa isang doktor o sa isang abogado kayo nagpaanak. Parang ikakabit sa pangalan ko ng mga tao, anak ng doktor o anak ng isang abogado. Hanggang kailan mo hindi uunawain ang mga bagay-bagay, Joel? Hanggang kailan ka magiging madamot sa iyong sarili para sa ikabubuti ng iyong kapakanan? Sana man lang, bago magpantay ang mga paa ko, makita ko ang iyong pagbabagong buhay. Walang pagbabagong buhay na mangyayari sa akin, Nanay. Joel. Anak ako ng isang holdupper. Nakadikit na yun sa pagkatao ko. At kahit anong gawin ko, hindi na mababagong ganong pagtingin sa akin ng mga tao. Kaya paninindigan ko na ang ganitong buhay. Nagiging matunog na ang pangalan ni Joel sa mga hold-upan sa highway. Ay, hindi nga natin alam kung ano ba talagang gustong patunayan ng batang yun. Sa ginagawa niya, sinusundan na nga niya ang yapak ng kanyang ama. Anong gusto niya? Kitang halding bangkay at takpan na lang din ng dyaryo sa highway pagdating ng araw? Binubulag siya ng masyadong galit niya sa kanyang ina. Ay, Dahil nakatatak sa isip niya na masamang tao ang kanyang ama. Kung kaya, hindi rin siya makaalis sa pangit na sitwasyon. Ibinaon na niya roon ang kanyang sarili. Malas.
Nasundan ako ng patrol car na naalarma sa sigaw ng estudyante in-hold up natin. Oh, paano tayo ngayon? Anong gagawin natin? Ano ba? Sumipot na tayo! Ayan ang pulis! Minaralas lang tayo sa pagdayo sa lugar na ito. Basta, takbo na! Wala nang lingon-lingon! Sige, bilisan niyo mo! Dali! Dali! Bigyan! Isang buwan na kamong hindi umuwi sa inyo si Joel? Opo, Chang. Pati sina Santi at Sarah. Sabi ng mga kabarkada nila na nakausap ko. Isang buwan na rin nilang hindi nakikita. Aba, matagal na ang isang buwan para hindi ka nga mag-alala. Talagang hindi po ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Lalong hindi ako makakapamuhay ng normal. Uy, hayaan mo. Sa pagitan ng pagbabiyahe ko ng mga gulay, magtatanong-tanong ko sa mga presintong madadaanan ko. Pati na rin siguro sa mga punerarya. Basta sa lahat ng lugar na posible natin siyang makita. Ano sabi mo, Joel? Uwi ka kamo sa inyo? Oh, kala ko ba? Wala tayong iwanan dito. Ilang gabi na kasing ayaw mawala sa isip ko si Inay eh. Mula kasi nang dalhin tayo rito sa youth center na ito ng mga pulis na nakahuli sa atin. Dahil mga minor de edad nga tayo. Naisip kong marami kong pagkakamali. Ikaw, kung ano ba desisyon mo eh? Ako. Dahil ayoko nang bumalik sa pakikitira sa tiyahin kong salbahe. Dito na lang muna ako. Tulong na lang ako sa pag-alaga sa mga mas nakababata sa akin dito. Ako rin. Wala din naman akong uuwian. Kaya tutulong na lang din ako sa mga gawain ng mga kabataan dito. Paano? Tiyak, magkikita-kita pa rin naman tayo eh. Basta, palagi kayo mag-iingat. Nay! Joel! Anak! Nay! Patiwarin niyo ako. Ang dami ko pong kasalanang nagawa sa inyo. 6 na mahahamong buwan. Totoo ba? Ikaw ang nasa harapan ko, anak? Nagpakabait po ako sa loob ng youth center na pinagdalan sa amin ng mga pulis nang mahuli kami. Dahil gusto ko po makabalik sa piling nyo, Nay. Doon, namulat po ako kung gaano kayo kahalaga sa akin. Alam ko, kailangan ko magsisi at baguhin ang maraming bagay sa aking buhay. Anak ko, alam mo lang, araw at gabi, kung saan kita hinanap. Dahil di ako bumitiw sa pag-asang isang araw makikita pa rin kita. Gusto ko pong magbagong buhay, Inay. Gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Gaya ng palagi niyong ipinakikiusap sa akin. Pero hindi ko po yun magagawa kung wala ang tulong ninyo. Kayo lamang ang makagagabay sa akin sa tamang direksyon. Oo, anak. At hihingin natin ang gabay ng nasa itaas sa mga sandaling ganito na dumaraan pa rin tayo sa mga pagsubok. Kailangang palakasin natin ang ating pananampalataya para higit pa nating makayanan ng magaan ang lahat ng ito. Sabay tayong magsisikap para sa isang bagong simula. Sa kanyang panahon, ang babae ay dapat na maging inspirasyon ng kanyang asawa sa mga pagsisikap nito. Sapagat ang tagumpay ng isa ay tagumpay nilang dalawa. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanessa sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Ano?
Wala ka ng pera? Ibinigay ko naman lahat ng sahod ko sa'yo. Bumili kasi ako ng damit at sapatos. Gagamitin ko yun sa reunion ng klase namin. Pero Vanessa, matagal pang sweldo ko. Paano tayo? Mangutang ka na lang, ano ba? Bira ka naman, oh. Minsan lang naman ito, eh. Dala ko na nga makabili ng mga bagay na gusto ko dahil sa liit ng sahod mo. Pwede naman natin mapagkasya ang kita ko. At makaipon ng kahit konti. Kung matututo ka lang. Magtipid ka. Bakit naman kasi? Madali lang naman ang mga gawain dito sa bahay. Kumuha ka pa ng katulong. Ganon, kasalanan ko pa, ha? Waste ka talaga. Ikaw na nga itong maliit ang kita. Ako pa ang sisisihin mo? Hindi kita sinisisi. Ang gusto ko lang sana, tulungan mo ako sa pagsisikap ko. Matuto ka naman magtipid at maging inspirasyon kita. Aba, wala akong maramdaman sa pagsisikap na ginawa mo, Ronald! Wala! Ang ganda naman ng bahay mo, Alma. Pati yung kotse mo na sinakyan natin kanina. Ay, yan ba? Kabibili lang yun ni Will John ko. Bakit nga pala nakataksi ka lang nung dumating sa reunion natin? Wala ka bang sasakyan? Wala eh. Ay, Maliit ang kita ng asawa ko. nako. Kung aasa lang siya sa trabaho niya sa opisina, ay, hindi ka niya talaga maibibili ng mga bagay na gusto mo. Dapat magkaroon pa siya ng ibang trabaho. Tulad ni Will John ko. Teka. Mabuti pa sabihin mo kay Ronald. Sumama na lang siya sa business ng asawa ko. Maging tauhan namin. Ha? Oo, malakas ang kita ng asawa ko sa negosyo niya. At hindi malulugi si Ronald kung sasama siya kay Will John. Hindi. Ayoko ng trabahong yun, Vanessa. Hindi ka naman mahihirapan eh. Dahil tutulungan ka ni Will John. Mas kikita ka pa ng malaki. Aasenso tayo tulad ni na Alma. Vanessa, mahal mo pa ba ako? Ano ba naman kadramahan yan, Ronald? Sagutin mo ang tanong ko. Di natural. Asawa kita eh. Kung ganun, bakit gusto mo akong ipahamak? Ang arte mo naman eh. Hindi ka naman mapapahamak eh. Sasamahan ka ng asawa ni Alma hanggang masanay ka. Ako yata ang hindi mo mahal eh. Vanessa, Dahil pinahirapan mo ko sa buhay natin. Hindi mo maibigay sa akin ang ginhawa-hanap ko. At kahit ngayon may chance ka na nga para mapaginawa mo ko, gusto mo pa palagpasin. Masaya ako. Pumayag ka mag-dinner tayo dito sa restaurant na ito. Ako nga ang nahiya sa'yo, Will John eh. Bakit naman? Kasi ang mahal dito, oh. Tapos dito mo pa ako dinala. Wala naman si Alma. Kasi nga mas maganda ka kay Alma. Ha? Hindi kita maaaring pakainin sa karinderya lang. Salamat. Nasaan nga ba yung kaibigan ko? Nasa Baguio, kasama ng mga barkada niya. Buti pa siya. Nakakapagbagyo. Si Ronald naman kasi. Ayaw po sumama sa business mo. Talagang may mga lalaking mahinang dumiskarte. Kawawa ka naman tuloy. Nahihirapan ka sa kanya. Sinabi mo pa. Swerte nga ni Alma sa'yo eh. Kasi, gwapo ka na. Madiskarte pa. Kung ako naman ang naging asawa mo, lahat gagawin ko para maging masaya ka. Will John. Vanessa. Bakit mo ako hinalikan? Noong una pa lang kitang makita sa bahay namin, nagustuhan na kita, Vanessa. Kaya ka palang malungkot, anak.
Parang nandalamig na po siya sa akin ito eh. Hindi niya na ako inaasikaso. Pambihira. Dahil ayaw mo lang pumasok sa illegal na trabaho, manlalamig siya. Nasa na bang pagmamahal ng asawa mo sa'yo? Bakit gugustuhin niyang mapahamak ka? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan na akong pagpasensyahan siya. Sana naman maliwanagan ng asawa mo para huwag masirang inyong pagsasama. Maaga ako nakalabas sa opisina ngayon. Dadaan muna ako sa mall. Bibilang ko ng pasalubong si Junior para matuwa naman ang anak ko. Bibilang ko siya ng... Ang babae niyo na bumaba sa kotse maminto. Yung hinalikan ng lalaki. Ang asawa ko. Gabi ka na namang umuwi, Vanessa. Nauna pa ako sa'yong dumating. Dinatnan ko pa si Nanay Esper dito. Ano ba kinainis mo? Namamasyal lang naman ako sa mga kaibigan ko na may pera. Nililibre nila ako. Eto nga oh. Ibinili pa ako ng magandang bag at sapatos. Sinungaling! Visit ko. Bakit mo ako sinampal? Tanggap ko na sinisigawan mo ako. Dinumura mo ako. Pero alam mo kung anong hindi ko matatanggap? Ang pagkataksi mo sa akin! Hindi ka na makakapagkela. Ilang beses ko na kayo sinundan ng lalaki mo. At yun pa palang asawa ni Alma. Yun ang naging kakagulo mo. Yung gusto mong samahan ko sa pagbebenta ng illegal na droga. Ronald, I'm sorry. Napakasakit, Vanessa. Ang sakit ang ginawa mo sa akin. Hindi ka na mapapatawad. Maghiwalay na tayo. Anak, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagtaksil kay Ronald? At ang asawa pa na kaibigan mo, pinatulan mo? Nakakahiya ka. Tawarin niyo ako, inay. Natukso po ako. Mabait naman ang asawa mo. Masipag. Ikaw ang sumira sa pamilya mo. Ikaw at ang pagiging kapritsosa mo. Nay. Diyos ko. Siya kasusuklaman ka ni Alma kapag nalaman niyang ginawa mo. Si Alma, tumatawag sa cellphone ko. Hello, Alma? Vanessa, Oh, bakit ka umiiyak? si Will John. Hinuhay ng mga pulis at napatay. Ano? Si Viljan, patay na? Paano nangyari yun? Nalaman siya sa pulis sa kanya. Kaya siya napatay. Puntahan mo ako rito, Vanessa. Oo, sige. Pupunta ako dyan. Nakikiramay ako, Alma. Paano na kami ngayon? Ang anak ko, Vanessa. Wala akong alam na trabaho. Si Viljan lang ba ang nagtrabaho sa inyo kahit noon pa? Oo. At dahil nga nawili ako sa malaking kita niya sa pagtitinda ng mga party drugs. Kaya kahit mag-ipon, hindi ko nagawa. Buti ka pa nga, kahit na mahirap kayo, bumabay ng pamilya mo. Alma, May asawa ka nga alalay sa'yo sa oras ng kalungkutan mo. Hindi tulad ko, mag-isa na lang. Pinag-uusapan pa kami ng mga tao. Bakit ka na pa rito? Ronald, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na sa atin ang lahat. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang pagkakasala ko.
pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi na mauulit ang mga pagkakamali ko. Tuluyan ang nawala ang pagmamahal at respeto ko sa'yo. Dahil sa ginawa mo. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib na maghihiwalay na tayo. At pilitin natin magampanan pa rin ang ating mga tungkulin para sa ating nag-iisang anak. Sa kanyang panahon, likas sa mga kabataan ang mahilig sa mga magagandang bagay. Kaya itinuturing nilang kaibigan ang nagbibigay sa kanila ng mga ito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Kate sa ating dunang sa kanyang panahon. Kain ka pa, Kate. Ang dami pa natin in order, oh. Ang dami ko na ngang nakain, pati, eh. Busog na ako. Ang mabuti pa, ipabalot na lang natin ang mga ito para maiuwi mo sa inyo. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? It's okay. Anyways, birthday ko naman eh. Sayang naman kung iiwan natin ang mga yan. Ang sasarap pa naman yan. Oo nga eh. At saka bayad na yan. Ipapabalot ko na, ha? O, sige. Salamat sa paglibre mo sa akin, ha? Ayos lang yun. Kate? Oh. Pwede ba akong magpatulong? Sure. Ano ba yun? Hindi ko kasi nagawa yung assignment natin sa terror nating professor. Sumakit kasi ulo ko last night eh. Tulungan mo naman ako. Mataas ang nakuha ko sa test namin kanina. Kasi pinakopya ako ni Kate ng sagot. At nung isang araw naman, mataas ang binigay na grade sa akin ng terror naming professor. At dahil din yun sa gawa ni Kate, tama talagang naisip kong kaibiganin siya eh. Ngayon, wala na akong magiging problema sa mga subject ko. Dahil nandyan si Kate. Teka, ano pa kaya ang gagawin ko para lalong mapalapit ang loob niya sa akin? Ay, alam ko na. Sa gagawin ko, tiyak na matutuwa siya. Ibinigay sa'yo ni Patty ang mga damit at sapatos na yan, anak? Opo, Inay. Pati ang mga bag galing din sa kanya. Lahat po yan, Tay. Ang dami, ano po? Bakit na ibinigay ang mga yan sa'yo? Ayaw na raw po niya ng mga gamit na ito eh. Ayaw na niya. Aba, magaganda pa naman na. At mukhang mamahalin, ha? Mahal po talaga ang mga yan. Dahil branded po lahat eh. Baka naman magalit ang mga magulang niya sa ginawa niya. Nasa abroad pong parents ni Patty, Tay. Katulong lang pong kasama niya sa bahay nila. Mayaman pala ang kaklase mong yon. Nagpasalamat ka ba naman sa kanya, anak? Siyempre naman po. Hindi ko yata nakakalimutan yung turo niya sa amin ni Itay. Ay, mukhang mabait at hindi maramot ang kaklase mong yon, ano? Ay, totoo po, Nay. Kaya nga po, pinakikisamahan ko rin siya ng husto eh. Kasi, ang dalas din po niyang ilibre ako ng masasarap na pagkain. Kaya, naitatabi ko po yung baon ko. Ay, Tay, Nay, ipapasok ko na po sa kwarto ko ang mga ito. Marami pa po akong gagawin eh.
Marami ba kayong assignment ngayon? Hindi naman po. Pero gagawin ko po yung project ni Patty. Nagpapatulong po siya sa akin eh. Hindi ka nakapasok sa last subject nyo dahil sinamahan mo si Patty? Oo, Kuya Gary. Kaya hindi mo ako inabutan sa school. Saan mo naman siya sinamahan? Sa mall, Kuya. Sinundan yung crush niya. Ano? Hindi kayo pumasok sa last subject nyo dahil lang doon? Idinamay ka pa niya sa kalokohan niya? At ikaw naman, sumunod ka. Hindi ko alam na yun ang gagawin namin, Kuya Gary. Nagdududa na tuloy ako sa babaeng yun eh. Uy, bakit naman, Kuya? Kasi yung mga assignment at project niya, sa'yo lagi pinapagawa. Pagkatapos ngayon, sinama ka sa pagsunod sa crush niya? Hindi kaya may iba siyang motibo kaya ka kinakaibigan? Bigay lang niya sa ang cellphone na yan, anak. Opo, Nay. Pati nga itong relo, oh. Ang ganda niyan At bagay po sa akin. Aba, sobra naman yata ang pagiging mapagbigay sa'yo ng Patty na yon. Anak, baka naman tomboy yun At kursunada ka. Ay, naku, si Itoy naman, oh. Hindi po tumbo yun, Tay. Ang sabihin nyo, si Kate po kasi ang tagagawa ng mga assignment at project niya. Kaya siya ganun. Napapansin din namin ng nanay mo yun, anak. Kaya tuloy, madalas kang napupuyat. Aba, ano kaya kung minsan sabihin mo na siya naman ang gumawa ng assignment niya? Po, naku baka naman ma-offend po siya. At hindi na ako kausapin. O ibig lang sabihin, hindi siya tunay na kaibigan. Nakipaglapit lang siya sa'yo para malutas sa mga problema niya sa pag-aaral. Salamat naman at pinuntahan mo ako dito sa bahay, King. Wait ha. Maghahanda ako ng merienda natin. Huwag na, Patty. Nagmamadali ako. Bakit mo ba ako iniiwasan, King? Pagkatapos na nangyari sa atin, basta mo na lang ako iiwasan? Ano, Patty? Wala akong natatandaan na may nangyari sa atin. Nakakalimutan mo na pala. 2 months nang nakakaraan nang malasing tayo dito sa bahay namin. Alam kong nalasing ako rito. Pero paanong may nangyari? Lasing na ako. So anong gusto mong palabasin, ha? Nagsisinungaling ako? King, buntis ako. Ano? Kaya hindi mo ko pwedeng basta iwasan na lang. Hindi ako naniniwala. Mali ko kung gawa-gawa mo lang yan. Sama mo. Totoong sinasabi ko, King. Kahit itanong mo pa yan kay Kate, siya ang kasama kong nagpa-check up. Patty, kanina ka po walang kibo at malungkot. Bakit ba? May problema? Kate, kaibigan mo ba talaga ako? Oo naman. Kung ganun tutulungan mo ako sa problema ko. O sige, kung kaya ko ba Ano ba yun? Alam mo naman na mahal ko si King, di ba? Oo. Pero ayaw niya sa akin Iniiwasan niya ako. Kaya para hindi niya na ako maiwan, sinabi ko na may nangyari sa amin nung minsang nalasing siya dito sa amin. At nagbunga yun. Ano? Nagawa mo sabihin sa kanya na buntis ka? Oo. Dahil ayoko siyang mawala sa akin, Kate. Kaso hindi siya naniwala Kaya sabi ko sa kanya, tanungin ka niya. Sabi ko, ikaw ang kasama ko nagpa-check up. Patty! Bakit sinabi mo yun? Hindi naman totoo yun Para naman isinubo mo ko. Sorry na. Ayoko lang kasing mawala sa akin si King. Sige na naman, Kate, tulungan mo na ako sa problema ko. Promise, lahat ng hihingin mo sa akin ibibigay ko. Tulungan mo lang ako. Patotohanan mo kay King na buntis ako. Ang sama pala talaga ng ugali ng Patty na yun.
Manggagamit at sinungaling. Oo nga eh. Gusto pa niya idamay ang anak natin sa kalokohan niya. Gusto niyang gamitin si Kate upang patibayin ang kasinungalingan niya. Wala siyang pakialam kahit mawasak niya ang buhay ng binatang yun. Makasarili ang dalagang yun, Rene. Lucy, kausapin natin ang ating bunso. Hindi siya dapat pumayag sa gusto ng pati na yun. At hindi lamang yun, Rene. Dapat na rin niyang layuan ang babaeng yun. Ipapahamak lamang siya ng pating yun. Alam ko na kung bakit ka narito, King. Tungkol sa sinabi ni Patty Kate. Sabi niya buntis daw siya. At ikaw daw ang kasama niya nung magpatingin sa doktor. Totoo ba yun? Ang totoo, kinausap niya ako para yun ang sabihin ko sa'yo. Pero hindi kaya ng konsensya ko. At ayaw din ng parents ko na maging kasangkapan ako sa pagkawasak ng buhay mo. Ibig mong sabihin, hindi buntis si Patty? Oo. At lalong walang nangyari sa inyo. Walang yaka! Pati ba't mo ko sinumpal? Dahil traitor ka. Ipinahamak mo ko kay King. Akala ko pa naman kaibigan kita, hindi pala. Ginamit mo lang ako, Kate, para sa mga bagay na gusto mo. Hindi totoo yan. Kahit minsan, hindi ako nanghingi sa'yo. Ikaw ang kusang nagbigay sa akin ng mga yun. At tinanggap mo naman. Ako ang ginamit mo, Patty. Ginamit mong tagagawa ng mga assignment at project mo. Alalay mo. Ngunit tinanggap ko lahat ng yun. Dahil nga itinuring kitang kaibigan. Pero ang hindi ko matatanggap ay yung gamitin mo ko sa pagwasak ng buhay ng isang tao. Tama na. Kung makakasal kayo ni King at malaman niyang niloko mo lang siya, tiyak na magiging impyerno ang buhay mo. At yun ang ayaw ko rin mangyari sa'yo. Patty, matuto kang tumanggap ng pagkabigo at magsikap ka upang magtagumpay.